Mga katambay, mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo mga kababayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Hindi na po nakapagpigil. Ito pong si Gen Z, mga tambay, ay talagang tinawag po na mga utak hipon, mga tambay. Utak hipon daw po, katulad daw po ni Abante. Ayon po kay Batang Gen Z ng Gensan, mga tambay. Si Batang Gen Z ay talagang tahasan pong sinabing utak hipon daw po. Itong si Ridon, mga tambay. Dahil po sa pagbatikos at sinasabing iimbestigahan ang Dolomites, mga tambay. At ang grabe po. Akala mo kay linis-linis na tinatawag na utak hipon ni Batang Gen Z, itong si Ridon. Akala mo kay linis-linis na politiko. Yung pala ay isa rin po palang may issue ng korupsyon sa dating administrasyon na kay dating Pangulong Duterte. Siya po pala ay sinibak. Sinibak pala siya ni dating Pangulong Duterte dahil nasasangkot po siya sa issue ng korupsyon at sobrang bumiyahe. Mga bayan, sanay na sanay pala itong bumiyahe, mag-travel, gastos ng taong bayan, pera ng taong bayan. Grabe pala si Ridon, ano? Napakalinis pala ng tao na ito. Kaya pala kung tawagin ngayon ni Gen Z ito, utak hipon. Buti hindi naging utak biya. Hindi po ba? Pakinggan po natin si Batang Gen Z at isunod po natin yung pagkakasibak niya, mga kababayan. Yan, magandang araw sa ating mga Pilipino. Balita ko'y pinaiimbestigahan daw ni Terry Ridon ang Dolomite Beach, ang Manila Bay, dahil yan daw yung nagiging sanhi kung bakit binabaha ang mga taga Manila. Akala ko ay si Abante lang po yung utak hipon. Hindi pala, pati rin pala itong si Terry Ridon ay utak hipon din. Biruin mo ay paiimbestigahan daw niya itong Dolomite Beach o ang Manila Bay na pinalinis ng dating administrasyon. Kasi yan daw yung nagiging sanhi kung bakit binabaha yung mga taga Manila. Pagka bobo-bobo mo naman pala, Terry Ridon, huwag mong sisihin yung Manila Bay na nilinis ng dating administrasyon na napakabulok dati diyan sa kapalpakan ninyo. Ang sisihin, ang sabihin mo kaya binabaha yung mga Pilipino ay dahil hinati-hati ninyo at pinagnanakaw ninyo yung budget ng flood control project, hindi yung Dolomite Beach ang sinisisi yung mga kongresista kayo. Hanggang ngayon hindi pa rin kayo nakukulong na alam naman ng taong bayan na kayo rin ang nakinabang at naghati-hati doon sa pera ng budget ng flood control project ngayong 2025. Ngayon, ang lakas ng lobong paiimbestigahan mo itong Dolomite Beach. Bakit? Isasangkot na naman dyan ang Duterte. Itong nakakapagtaka ito sa dating administrasyon. Puro niyo sinisisi sa dating administrasyon ng kapalpakan ninyo, mga bobo kayo, mga congressman kayo. Yan po, mga tambay. Yan, mga bobo daw kayo. Yun po kay Gen Z, mga utak hipon daw kayo. Ayan, Ridon. Ayan, nasama pa si Abante. Nananahimik po si Abante ngayon. Hindi po ba kayo nagtataka? Napakatahimik po ng Maynila. Napakatahimik po nila Chua, sila Valeriano, at si Abante. Hindi po ba? Ba't nananahimik kaya sila, mga tambay? Ito naman po, mga tambay, ang nangyari po sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ang napakahusay na si Ridon ay may issue pala ng korupsyon, kaya pala nasibak, mga kababayan. Pakinggan po natin at ibalik tanaw natin. Mga mahihirap ang layong tulungan ng Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP. Pero ang chairman at 4 na commissioner mismo nito, maluho raw sa junket o pagbiyahe abroad. Hindi rin daw sila nagmi-meeting, kaya sinibak sila kanina ni Pangulong Duterte para daw ipakita na seryoso ang kampanya laban sa korupsyon. Ayon sa Pangulo, mula raw ng ma-appoint noong Setyembre, 7 o 8 beses na bumiyahe abroad si PCUP Chairman Ridon. And today I fired the whole of the Commission of the Urban Poor. One is because it's a collegial body, and I have heard that they never had any hearing except for 1 or 2. And si Rindon, yung chairperson, although he thanked me for the time that he was there, appointed, and maybe ako naman, no personal reasons really to fire him, except that he had too much too soon.
I was appointed September and he traveled about 7 times. And to think that the office is an urban poor agency, I simply cannot accept it. I cannot understand why you have to be there at every powwow in the international scene. We cannot afford it. And that is why henceforth I said everybody must get the permit from my office. And I will see if it's really worthwhile. But to travel 7 times, 8 times, ayoko na lang mag-ano. Kasi too much too soon. Kaya pala nasibak, you know. Dati ka palang secretary sa PCUP, mga babae, sa urban na nasa urban na sector po pala siya. Sa urban sector ka, pero mayaman ka. Sobrang yaman mo naman. Ang dami mong biyahe, dinaig mo pa pangulo. Ang bihira ka, oh. Yan po mga tambay, ang history po ni Ridon, mga tambay. Yan ang kanyang history. Meron po pala siyang maanumalyang korupsyon at lahat po sila ay sinibak. Sinibak po pala sila ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Grabe pala si Ridon, ano? Talagang nasa history pala. Kaya pala ngayon, sa binagoong Pilipinas, nagkaamuyan silang lahat. Nagkaamuyan po sila, mga kababayan, umano. Nagkaamuyan po ang mga magnanakaw pala, umano. Hindi po ba? Nagkaamuyan ang mga magnanakaw, ang mga buhaya, ang mga aso, ang mga linta. Nag-amuyan na ngayon po ay mga magkakakilala na, magkakasangga na. Mga kabayan, ano po ba ang history ng bansa ngayon? Ikumpara mo kay dating Pangulong Duterte. Si dating Pangulong Duterte ay sinisibak ang mga korap. Hindi po ba? Hindi na po pinatatagal. Hindi po katulad ngayon, hirap na hirap sila magsibak ng mga nagnanakaw. Kasi baka nagnanakaw din sa taas. Hindi kaya? Yan po mga kababayan, ang history ni Ridon. Mga kababayan, isa pala itong tiwaling opisyal nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Sinibak pala yan, mga tambay. Ibang klase ka Ridon. Kaya ka pala galit na galit sa administrasyon. Sa dating administrasyon. Kay dating Pangulong Duterte. Kaya ka pala galit na galit at gustong-gusto mong ipolitika ang kanyang Dolomites Beach. Ang Dolomites, pinupolitika mo. Samantalang, yan, ano sinasabi ni Batang Gen Z? Isa kang utak hipon. Utak hipon ka. Kasama ka ni Abante, ayon kay Gen Z. Mga utak hipon, mga kabayan. Itong si Ridon. Ibang klase ka Ridon. Ayan, napagsabihan ka tuloy utak hipon, mga kabayan. Mga bobo raw kayo, sabi ni Batang Gen Z. Kayo daw ang mga magnanakaw. Pinaghati-hatian nyo lang ang pera ng flood control. Kayo lang ang naghati-hati, ayon kay Gen Z. Pinagnanakaw daw po ninyo. Pinagnanakaw nyo, ayon kay Gen Z, ang pondo ng flood control. Tapos isisisi nyo sa Dolomites. Mga kababayan, talagang mababanatan kayo ni Gen Z niyan. Hindi ba? Dahil yung Dolomites ay napapakinabangan ng mga Pilipino. Nagiging tourist spot pa. At tourist spot na talaga ang Manila Bay. At merong hatid na negosyo, business, ang Manila Bay. Hindi po ba? Hindi po katulad ng mga ulupong na ito, itong mga buhaya nito, itong mga aso na ito, itong mga baboy na ito, itong mga linta na ito. Ang iniisip po kung paano po sila magkamal ng pera habang nanunungkulan ang presidente na may issue po ng pulburon at coke. Sinasamantala nila magnakaw umano. Para nga naman kung wala na sa kapangyarihan, ay napakarami na nilang salapi na naipon. Kung sila man ay idemanda ng gobyerno, ay meron silang pangbayad sa mga magagaling na abogado at pangsuhol umano. Hindi po ba? Pangsuhol sa mga bayaran na mga judge sa ating bansa umano. Hindi po ba? Dahil nababayaran yata ang hustisya, lalo-lalo kung mukhang pera
ang hawak sa kaso mo. Hindi ba dilima? Hindi ba dilima? Nagtatanong lang si Kamanong. Yan po mga tambay, ang banat at batikos ni Batang Gen Z. Mga tambay, ni Batang Gen Z. Dito po kay Ridon na may history ng korupsyon. Nakakahiya ang history mo. Siniba ka. History mo yan. Siniba ka! Dahil nga sa issue ng korupsyon at sobrang biyahe. Ibang klase ka Ridon. History mo pala yan. Hindi maitatago yan. Lalabas at lalabas ang baho mo Ridon. Kala mo kay linis-linis mo. Kung bumanat ka, bistadong-bistado ka namin at bistadong-bistado ka lalo ni Batang Gen Z. Hindi po ba? Kaya nga napagsasabihan ka ni Batang Gen Z na utak hipong ka. Buti nga, hindi pa sinabi ni Batang Gen Z na ikaw utak diles. Mas maliit. O kaya yung utak butete. Hindi po ba mga kabayan? Nakakalungkot naman Isang kongresista, isang mambabatas, sasabihin na utak hipon. Ibang klase ka rin doon, Si Batang Gen Z lang pala ang katapat mo. Ayan. Banatan nyo na banata si Batang Gen Z at sasagutin naman kayo ng sasagutin yan. Dahil ang ating bansa ay demokrasya. Demokrasya ang ating bansa at malaya ang pagpapahayag ng ating pong freedom of expression at freedom of speech. Hindi ba? Redon? Kaya nga sa sobrang demokrasya ng ating bansa ay nakasuhan ka at nasiba ka dahil sa pagnanakaw umano. Di ba Redon? Kaya ka nasibak dahil sa issue ng korupsyon. Yan pala ang iyong legasya Redon. Parehas pala kayo ng mga amo mo na maglalagay at talagang itatatag ang isang revolutionary na magnanakaw sa Pilipinas. Hindi ba? Magkakaroon na isang grupo na parang revolutionary magnanakaw sa ating bansa. Ito mga magnanakaw na ito ay nagsama-sama. Hindi kaya, mga kababayan, nagsama-sama at nagkatipon-tipon ang mga magnanakaw sa ating bansa nung pumasok po ang binagoong Pilipinas. Ano kaya magandang itawag po sa mga magnanakaw na yan, itong grupo na ito? Marami po ito, lalo-lalo po yung pumirma ng impeachment sa Vice President. 200 plus po yan. Yung mga pumirma na yan, hindi po bababa sa 220 plus. Hindi po ba? Kung yung panahon po ng katipunero na si Andres Bonifacio, malapit na po ang kaarawan. Di ba? Meron po silang KKK, di ba? Yung katipunan po nila, KKK, di po ba? Ano naman kaya ay tatawag natin sa mga hayop na ito? Dito po sa mga demonyong ito na mga magnanakaw sa ating bansa, umano. Ano kaya magandang itawag diyan? Di ba? Mag-isip nga kayo mga kabayan kung ano ang pwede natin itawag sa mga demonyo at mga walangya at mga sakim sa pera at nagpakabuhaya sa ating bansa dahil sa pera ng bayan. Ano kaya maganda itawag diyan? Mag-isip nga kayo mga kabayan. Kung kay Andres Bonifacio, malapit na ang karawan niya, ay KKK, yung katipunan, hindi po ba? Ano naman kaya ang maganda itawag po sa mga demonyong magnanakaw sa ating bansa? Hindi kaya? baka po si Batang Gen Z, meron pong maisip na itawag po sa mga walangyang yan, sa mga hindot na yan. Hindi po ba mga kabayan? Ibang klase mambabatas natin. Kung sino pa yung mga magnanakaw, kung sino pa yung mga may issue ng korupsyon, siya pang kay aangas at kay tatapang, nakala mo kay lilinis, wala naman maipagmamalaking proyekto, wala naman maipagmamalaking nagawang maganda sa ating bansa, maliban lang po sa pagnanakaw yata. Hindi po ba mga kabayan? Yan po mga tambay, ang komento po natin kay Batang Gen Z na binanatan po ng binanatan si Ridon at sinama po si Abante na parehas daw po utak hipon. Maraming salamat po mga tambay at thank you sa iyo Batang Gen Z. Salamat sa iyo at siyempre meron po tayong napipintong rally
Meron daw pong binubuong rally ang INC at siyempre po ang KOG ni Pastor Kibuloy at siyempre po ng INC na parang ito po yata darating na 16, I think. Yan po yata ang umuugong. Ito pong November 16 kung hindi po nagkakamali si Kamanong. At puwera pa yata yung November 30 sa kaarawan po ni Bonifacio. Marami po nakaabang mga kababayan. Mag-abang na lang po tayo kung saan po ang venue na panawagan po. Yung legit, matamay katulad po ng INC, mananawagan naman po yan kung saan po ang venue, mga kababayan, kung matutuloy po ang pinaplano po nilang peaceful rally na ginawa na po nila yan. Di po ba mga kababayan? Thank you po. Maraming salamat Ria Batang Gen Z. At ikaw ang bagong henerasyon, bagong kabataan na talagang may paninindigan at lumalaban para sa tama, para sa inang bayan. Maraming salamat Gen Z. Mabuhay ka. Mabuhay kayo nila Kiko Barsaga, mga kabataan na talagang pinagtatanggol ang ating bansa, lalong-lalo sa mga magnanakaw na politiko na sobrang gahaman at wala nang takot at sobrang kakapal na ng mga pagmumuka sa pagnanakaw. Hindi po ba mga kababayan? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyong lahat mga kababayan. Shoutout po sa inyong lahat. At siyempre po yung dasal at panalangin po natin sa ating bansa ay magsama-sama po tayo. Panalangin po natin na mawakasan na po at matapos na po sa lalong mabilis ang mga kawalanghiyaan po at pagnanakaw na nagpakasama at nagpakademonyo na mga politiko at nagtatrabaho sa gobyerno. Sana po mawakasan na po sila at ang ating bansa ay muling makabangon, mga kababayan. Thank you po sa mga panalangin. At ganoon din po ang dasal po natin sa pamilya Duterte. Pagsamasamahin po natin na sila po'y maingatan. Ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte, na madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong mabilis, mga kababayan, at mailayo po sila sa kapahamakan. Salamat po sa mga dasal. At ganoon din po ang pagdasal, ang ating panalangin sa ating po mga sambahayanan, sa ating buong sambahayanan at sa ating mga sarili na tayo po'y maingatan, mga kababayan. Thank you po mga tambay. Tis lang po. Maraming salamat po. Bye-bye. Ingat po.